Tumingin ka sa palibot mo. Masdan mo ang mga punong kahoy at ang mga burol. Ang mga iyan ay nilalang ng Diyos. Nakikita mo ba ang mga kalabaw at mga baka? Ginawa din iyan ng Diyos. Ang mga baboy, mga manok at mga aso ay nilalang na lahat ng Diyos. Tingnan mo ang nagagandahang mga bulaklak. Pakinggan mo ang nag-aawit ang mga ibon. Ang lahat ng mga ito'y lalang ng Diyos ng kalangitan. Siya ang tunay na Diyos na gumawa ng langit at lupa at ng lahat ng naririto. Pakinggan mo ang mga bata sa kanilang paglalaro. Gayon din ang mga sanggol. Pati ang mga tao, lahat sila ay nilalang ng Diyos. Nang lalangin ng Diyos ang sanglibutan, ito ay sakdal at maganda. Ang unang lalaki at babae ay mabuti at banal. Sumusunod sila at umiibig sa Diyos. Maligaya sila. Sinabi ng Diyos sa tao na dapat silang sumunod na lagi sa Kanya, sapagkat kung hindi, ay parurusahan niya sila ng kamatayan. Datapwat may isang masama sa sanglibutan, at iyon ay ang Diablo. Siya ang kaaway ng tao. Isang araw ay nagsinungaling ang Diablo sa tao. At nagudyok siya na ang tao ay sumuway sa Diyos. Kaya nagkasala ang tao. Pagkatapos nito ang lahat ay nagiba na. Hindi na masaya ang tao, nahiya siya, kaya't nagsikap na tumanan mula sa Diyos at magtago. Nadama niyang siya'y hubad. Gayon man ay iniibig ng Diyos ang tao. Kaya nga, hinanap niya siya na tinatawag, Adan, nasaan ka? Simula noon ang lahat sa mundo, lalaki, babae, matanda at bata ay nakinig sa Diablo at sumuway sa Diyos. Dahil dito ang lahat ng ayaw magsisi at sumampalataya kay Kristo ay magdurusang walang hanggan sa impyerno. Nagsisikap magtago ang tao sa Diyos. Dadapwat nakikita naman ng Diyos ang lahat ng bagay. Naalaman niya maging ang ating iniisip. Ngunit minamahal ng Diyos ang tao at ibig niyang siya ay dumulog sa Kanya. Subalit hindi naman niya magawa dahil sa kanyang kasalanan na parang isang makapal na ulap na itim sa pagitan niya at ng Diyos. Kaya nga isinugo ng Diyos dito sa mundo ang kaniyang sariling anak, si Jesucristo, upang kunin ang ating kaparusahan. Nagawa na ni Jesus ito sapagkat wala siyang kasalanan. Nagdusa siya sa krus para sa ating mga kasalanan. Kinuha niya ang ating kaparusahan upang tayo'y makapanumbalik sa Diyos. Namatay siya dahil sa iyong kasalanan. Pagkatapos ay bumangon siya mula sa libingan at bumalik sa kanyang Ama sa langit. Ngayon ay madali na para sa kahit sino ang ibig sabihin sa iyo na lumapit sa Diyos. Ang tanging dapat mong gawin ay manampalataya na inalis na ni Jesucristo ang iyong kasalanan at tanggapin mo siya bilang iyong tagapagligtas at Panginoon. Nakikinig siya sa iyo kapag ikaw ay nananalangin. Pumikit ka at makipag-usap ka sa Kanya, gagawin niya sa iyo ang iyong hinihiling. Sabihin mo, Mahal na Diyos, tinatanggap ko ngayon si Jesucristo bilang aking tagapagligtas. Linisin mo po ang aking puso sa lahat ng kasalanan. Salamat po sa iyong pagkatanggap sa akin. Siya nawa. Ako ay may isang tagapagligtas, kasama ko sa lahat ng oras, at bawat sa Kanya'y magtitiwala, kakamti ng Kanyang pagpapala.
siya'y kapiling, ang pag-ibig niya'y walang maliw. Ako'y di magulila kailanman, pagkat si Kristo ang kaibigan. Sa aking aliw at papaglukay, hindi ako Kaya't kung kinakailangan natin na mapakay Kristo, ang mensahe nasa sa ating puso ay tunay na tayo hindi maglalakad na nag-iisa, sapagkat si Kristo ang nasa sa atin. Kanyang pangako sa atin kung saan tayo naroon, siya ay doroon, sapagkat yan ang kanyang pangako. Anong inam ng pangako ng Diyos sa atin na tayo'y lumalakad na kanyang kasama? Matagal ng panahon ang mga tao sa sanglibutan ay napakasasama. Ang sabi tuloy ng Diyos, lilipunin ko sila sapagkat sila ay totoong masama. Iisa lamang sumusunod sa Diyos, ang kanyang ngalan ay Noe. Ang wika ng Diyos kay Noe, mangaral ka sa mga tao. Sabihin mong magpapadala ko ng isang kakilakilabot na paghatol sa kanila. Isang malaking baha ang ipapadala ko dahil sa kanilang kasamaan. Sabihin mong magsisi na sila at tumalikod sa kanilang masasamang gawi. Saka sinabi ng Diyos kay Noe, gumawa ka ng isang malaking bapor. Pagdating ng baha, ikaw at ang iyong sambahayan ay pumasok doon at maliligtas kayo. Pinasimulang gawin ni Noe ang bapor. Habang ginagawa niya ito ay walang humpay niyang sinasabi sa mga tao ang tungkol sa malaking baha. Pinagtawalan lamang nila si Noe. Nagpatuloy sila sa kanilang masasamang gawa. Hindi sila nagsisi at lumapit ang takdang panahon. Sinabi ng Diyos kay Noe, tipunin mo ang iyong sambahayan at tig-isang paris ng bawat uri ng hayop at isama mo sila sa vapor. Ang ingay-ingay nila. Ipininid ng Diyos ang pinto. Pagkatapos nito ay umulan ng umulan. Tumuktok sa pintuan ng vapor ang mga tao. Tumawag sila, Noe! Noe! Buksan mo ang pinto! Buksan mo ang pinto! Noe! 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 Buksan mo ang pinto! Buksan mo ang pinto! Noe! Noe! Ngunit sumagot si Noe, huli na ang lahat. Ipinid na ng Diyos ang pinto. Lumubog ang buong mundo sa baha. Nalunod ang lahat ng masasamang tao. Dadapwat si Noe at ang kanyang sambahayan ay naligtas sa loob ng vapor. Hindi sila namatay. Ngayon man ay marami rin sa mga tao sa sanglibutan na totoong masama. Nagnanakaw sila at nagsisinungaling. Nagsusugal sila at nandaraya. Ginawa nila ang mga ito at marami pang ibang masasamang bagay. Inihiwalay sila sa Diyos ng kanilang mga kasalanan. Gayunman ay tinatawag pa rin sila ng Diyos upang sila'y magsisi. Nais niyang sila'y lumapit sa Kanya upang maligtas. Subalit marami ang ayaw makinig. Banal ang Diyos. Kinapopotan niya ang masasamang gawa. Parurusahan niya ang ating mga kasalanan. May isa pang hatol na darating. Ito ay magiging mas mabigat kaysa baha noong panahon ni Noe. Pagkatapos ng kamatayan, ang lahat ng makasalanan ay bubulid sa impyerno. Ngunit iniibig tayo ng Diyos. Naglansya ng lunas. Siya mismo ay naparito sa sanglibutan. Nagkatawang tao siya. Ang pangalan niya ay Jesucristo. Sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay dahil sa atin, kinuha niyang parusang ukol sa atin. Binuksan niyang daan para tayo'y makapanumbalik sa Diyos. Sa pamamagitan niya ay maaari tayong magtamo ng kaligtasan. Ang sambahayan ni Noe ay nagdaan sa pinto ng vapor at sila'y naligtas. Gayon din naman si Jesus ang daan ng kaligtasan para sa atin. Magsisi kayo ng inyong mga kasalanan
Ipahayag ninyo itong isa-isa sa kanya. Talikuran na ninyo ang inyong masasamang gawi. Sa kasundan mo siyang lagi. Kung magkakagayoy, maliligtas ka sa paghatol pagkatapos ng kamatayan. Si Jesus kung mahal mong tunay at ikaw ay sa Kanya, mundo'y nagmamasid sa iyo kung nagtatagumpay ka. Kilos mo ang badyan, malakas kaysa salita, at ang paglakad mo, di ang sinabi mo, minamasda't hinahatulan pa. Hindi mo maangkin ang bagay na di mo alam. Sa ikikilos mo ang mga tao, diyan ka hahatulan. Lumakad na karapat-dapat sa kay Jesus na ngalan. Iwasan sa iyong gawain, ang Diyos ay mapulaan. Kilos mo ang badyan, malakas kaysa salita, at ang paglakad mo, di ang sinabi mo, minamasda't hinahatulan pa. Hindi mo maangkin ang bagay na di mo alam. Sa ikikilos mo ang mga tao, diyan ka hahatulan. Magiging tagumpay ang buhay kung nakalaan sa Diyos. Kaya pag-ingatan tuwin na mga gawait kilos. Kilos mo ang badyan, malakas kaysa salita, at ang paglakad mo, di ang sinabi mo, minamasda't hinahatulan pa. Hindi mo maangkin ang bagay na di mo alam. Sa ikikilos mo ang mga tao, di ang kahatulan. Sa buong maghapon, si Jesus ay napalibutan ng malalaking pulutong sa baybay ng Galilea. Nangag-umpukan sila at nangagsiksikan pa nga sa pagnanasang mapalapit sa kanya. Pinagaling niya ang mga may sakit at ang mga lumpo. Binigyan niya ng paningin ang mga bulag. Higit sa lahat ay tinuruan nga sila ng pag-ibig ng Diyos. Sa kinaubagahan ay nilisan niya at ng kanyang mga alagad ang mga pulutong at tumungo sa kabilang ibayo ng dagat na sakay ng isang maliit na bangka. Ang lumulubog na araw ay nakagawa ng parang landas na ginto sa matahimik na tubig. Lahat ay mapayapa. Si Jesus ay pagod dahil sa maghapong paglilingkod sa pulutong. Pumunta siya sa may dulo ng bangka, humiga, at maya-maya'y nahimbing na. Walang ano-ano'y humihipang malakas na hangin. Dumating ang isang napakalakas na bagyo. Gumiwang-giwang ang bangka. Tumaas ang malakas na alon at sumalpok sa bangka. Natakot ang mga alagad sapagkat pabagsik ng pabagsik ang unos. Gayunman si Jesus ay natutulog pa rin ng mahimbing. Nang malaoy hindi na makatiis ang mga alagad, nilapitan nila siya at ginising. Panginoon! Panginoon! Ang sigaw nila. Mamamatay kami! Iligtas mo kami! Nakita ni Jesus ang bagyo at ang malalaking alon. Gayunman ay sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? At siya'y bumangon at sinaway ang hangin at ang dagat na sinasabi, pumayapa kayo! Biglang natahimik ang lahat. Wala ng hangin at wala ng bagyo. Lahat ay mapayapa at matahimik. Nang magkagayoy sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, bakit kayo totoong nangatatakot? Bakit kayo walang pananampalataya? At sila'y namangha dahil
sa maging ang dagat at ang hangin ay sumunod sa utos ni Jesus. Sa gitna ng bagyo ng buhay na handa nang sumakmal sa atin, ang salita ng Diyos ang siyang nagpapalakas ng ating loob. Ang saad nito, yamang tayo'y inaaning ganap sa pananampalataya. Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Makipagkilala ka sa Kanya, at ikaw rin ay mapapayapa. Siya lamang ang ating tangi at sapat na tagapagligtas. Ang kaligtasan ng matuwid ay sa Panginoon. Siya'y ang kanilang kuta sa panahon ng kabagabagan. At sila'y tinutulungan ng Panginoon at sinasagip sila. Sinasagip niya sila sa masama at iniligtas sila sapagkat sila'y nagsisipagkanlong sa Kanya. Magtiwala ka sa Kanya, sa buhay na tagapagligtas. Ikaw ay makasalanan. Siya lamang ang tanging makapagbibigay ng kapayapaan sa iyong nababagabag na puso. Mapayapang naghihintay, handa sa iyong kalooban. Ang sabukod, diwang banal, Ang sabi ng Panginoong Hesus, narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ito ay totoo para sa iyo, sa iyong pagtitiwala sa Kanya ngayon.
Hoy, saan ka pupunta at may dala kang mga kahoy? Magtatayo ako ng bahay. Saan mo iyan itatayo? Dito sa buhanginan, sa tabi ng ilog. Teka, may kukwento ako sa iyo. Ito'y mula sa aklat ng Diyos. Isinaysay ito ni Jesus. Pakinggan mo, may isang pantas na tao at isang mangmang na tao. Ibig ng pantas na magtayo ng bahay. Ang sabi niya, kailangang maging matibay ang bahay ko. Dapat itong tumagal. Ititili ko ito sa isang mataas at matatag na lupa. Nang matapos niya ito ay sinabi niya, napakainam. Nang magkagayoy, bumuhos ang ulan, humangin ng humangin, lumakas ang baha. Ngunit matibay ang bahay, hindi ito bumagsak. Ang kanyang bahay ay nakatirik sa ibabaw ng matatag na lupa. Ano naman ang tungkol sa taong mamang? Siya man ay nagtayo rin ng isang bahay, ngunit itinirik niya iyon sa buhanginan. Nang matapos na iyon, ay sinabi niya, ito ay isang mabuting bahay. Nang magkagayi dumating ang baha, unti-unting nilamon ng tubig ang buhangin sa ilalim ng bahay, hanggang sa ito'y tuluyang bumagsak. Sumigaw siya, Naku! Naku! Ang bahay ko! Wala na! Tinangay na ng ilog! Bumagsak nga ang kanyang bahay dahil sa ito'y nakatirik sa buhanginan. Talaga nga palang mga taong iyon. Sinabi ni Jesus, ang mga sumasampalataya sa aking mga salita at gumagawa noon ay tulad sa pantas na tao na nagtayo ng kanyang bahay sa bato. Ang sino mang dumirinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa akin ay hindi paparoon sa dako ng apoy at pagdurusa pagkamatay niya, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Si Jesucristo ay isang matibay na bato, katulad ng matatag na lupa. Iniibig ka niya, binayaran ang iyong utang sa kasalanan, tumawag ka sa kanyang pangalan, ililigtas ka niya, hahanguin ka niya sa putik at buhangin ng pagkakasala. Kung magkagayoy, mamamahinga ka kay Jesus na matibay at matatag, na tulad ng isang matibay na bato. Iwan mo na ang iyong mga dating gawi. Hindi mabuti ang mga iyon, tulad lamang ng buhanginan. Ang mga iyon, kung susundin mo ang mga iyon, ay tutungo ka sa impyerno pagkamatay mo. Dinggin mo ang salita ni Jesus. Ang wika niya, lumapit ka sa akin, at buong kagalakan kitang tatanggapin. Pag nakalipas, dilim na dati, bukang liwayway, hahalili, lupa'y magiging langit ng puri, pag naglaho ang ating gabi.
asawa, kung magsisisi ka at lalapit ngayon din kay Kristo. Nabilang mo na ba ang buong halaga, kung mali mo lang kaluluwa? Kaiba't makamtan ang lahat sa mundo, di ka tumas ng kaluluwa mo. Nagsasad sa banal na kasulatan, ano mapapakinabang ng isang tao kung makamtan man niya ang lahat ng kayamanan sa buong sanlibutan, ngunit kung ang kanyang kaluluwa ay mapapanaw. Kaya mga kaibigan, kinakailangan nating pakaisipin ang kanyang pinagkaloob sa atin, ang kanyang buhay, at ano naman ang ating isusukli sa kanya. Narito ang ating sarili, ipagkaloob natin, at ibigay ng lubusan, sapagkat siya ang nagkaloob at nagbigay sa atin ng kanyang sariling buhay. Aking kaibigan, ibig kong sabihin ang pinakakamanghamanghang naganap dito sa mundo. Bagaman talagang kamanghamangha ito, ay totoong totoo. Ibig kong malaman mo ito, sapagkat kapag tinanggap mo ito, ay naghahatid ito sa iyo ng kapayapaan at katuwaan. Ano iyon? Ito, ang taong si Kristo Jesus ay bumangon mula sa mga patay. Ngunit hindi ba't siya'y namatay sa krus? Oo nga, subalit pagkalipas ng 3 araw, ay bumangon siya mula sa mga patay. Ngunit iyon ay matagal ng panahon. Paano mo nalamang iyon ang totoo? May isang babaeng ngalay Maria na tumungo sa pinaglibingan kasama ng kanyang mga kaibigan at natagpo ang walang laman iyon. Nakita rin ni Pedro at Juan ang walang lamang libingan. Marahil ay ninakaw ang bangkay ni Jesus. Hindi maaaring nanakaw iyon, sapagkat may mga kawal na nagbantay sa libingan. May nakakita ba kay Jesus matapos na siya'y bumangon mula sa mga patay? Oo, maraming nakakita sa kanya. Una sa lahat, nakita siya ni Maria, na sa dakong pinaglibingan sa kanya. Saka nakita siya ni Pedro at ng iba pa. Nakita rin siya ng mahigit sa 500 tao. Marahil ay espiritu ang nakita nila. May katawan ba siyang tulad ng sa isang taong buhay? Oo, may katawan siya. Hindi siya isang espiritu lamang. May lalaking nagngangalang Tomas na nakahipo sa kanyang katawan. Kumain siyang kasalo ng kanyang mga kaibigan. Ang isang espiritu'y hindi nahihipo at hindi makakakain. Paano siya naibangon mula sa mga patay? Sapagkat siya ay anak ng Diyos at hindi maaaring mapigil ng kamatayan. Ang kanyang pagkabuhay na maguli ay nagpapakilala na nilupig na niya ang kamatayan. Sinasabi ng salita ng Diyos, kung hindi ibinangon si Jesus mula sa mga patay, ay wala kayong kaligtasan. Purihin ang Panginoon. Siya ay bumangon. Siya ay may kapangyarihan laban sa kamatayan. Kung gayo'y takot ba sa kamatayan ang mga Kristiyano? Hindi. Ang isang tunay na Kristiyano ay hindi takot mamatay. Alam niyang siya'y tuloy-tuloy sa langit upang mamuhay doong kasama ng Panginoong Hesus. Nasaan ngayon si Jesus? Siya ay nasa langit. Kung siya'y nasa langit, malayo siya sa mga tao dito sa lupa. Aba, hindi. Nasa langit nga siya. Ngunit nanirahan din naman siya sa puso ng lahat ng nagtiwala sa Kanya. Itinuturo niya sa atin ang Kanyang kalooban at pinalakas tayo upang tayo'y huwag malisya sa daang patungo sa langit. Babalik ba ang Panginoong Hesus sa lupang ito? Sa wakas ng sanglibutan, siya'y babalik upang papagsulitin ang lahat ng tao, iyoong mga namatay at iyoong mga nabubuhay pa. Ibubulid niya ang masasama sa dako ni Satanas. Iyoong mga nagtiwala sa Kanya ay makakasama niya sa langit magpakailan-kailanman. Kailan siya babalik? Walang nakaalam. Sinabihan niya tayong maghanda at gawin lamang kung ano ang mabuti sa kanyang paningin, upang huwag tayong mapahiya pagsalubong sa kanya. Kaya nga,
hilingin mo na sa Kanyang ipatawad na sa iyo ang iyong mga kasalanan at bigyan ka ng bagong puso upang ikaw ay maging Kanyang anak. Maligaya yaring Lord, iniligtas ni Jesus, purihin ang mananak ko, nilinis akong lubos. Bakit laging at mahal ko si Jesus, pagkat siya'y aking langit, harit manunubos. Sa bahagyang Jesus ay sapat na sa minsang paglingap niya. Diwa ko'y sumisigla. Bakit laging umawit at mahal ko si Jesus? Pagkat siya'y aking langit, harit manunubos. Siya'y namamaibabaw sa lahat sa karigtan. Ang biyaya't kahabagan niya'y aking kakbay. Bakit laging umawit at mahal ko si Jesus, pagkat siya'y aking langit, harit manunubos. Ang Jesus na ito na nagbibigay ng kagalakan sa puso ay maaaring maging iyo at magbibigay siya sa iyo ng katiyakan ng kaligtasan. Buksan mo ang iyong puso sa Kanya ngayon din at sabihin mo, Panginoong Jesus, akin ka na. Iligtas mo po ako. Isang araw, samantalang tinuturuan ni Jesus ang mga tao tungkol sa kaharian ng Diyos, may nakarinig sa Kanya. Siya ay si Nicodemo. Si Nicodemo ay isang dakila at relihiyosong lalaki. Ang isip niya ay nasa kaharian na siya ng Diyos. Gayunman, ay iniibig niyang makaalam pa ng tungkol dito. Nang dumidilim na, siya ay nakipagkita kay Jesus. Sinabi niya, Panginoon, nalalaman naming ikaw ay sinugo ng Diyos upang turuan kami. Ngunit alam ni Jesus na hindi pa kailanman nakapapasok si Nicodemo sa kaharian ng Diyos. Nakikita niya ang loob ng puso ng bawat tao. Kaya sumagot siya, maliban ang tao'y ipanganak ng Espiritu ng Diyos, buhat sa langit, ay hindi siya makapapasok sa sambahayan ng Diyos. Naguluhan si Nicodemo. Paano muling maipanganganak ang tao, ang tanong niya. Sumagot si Jesus, huwag kang magtaka. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga. Ngunit ang sinumang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Kinakailangang ipanganak ang muli, Nicodemo.
Sa ngayon ay maraming taong tulad ni Nicodemo. Gumagawa sila ng mabuti. Buong ingat nilang tinutupad ang mga kaugaliang pangrelihiyon. Nalimutan nilang ang kaharian ng Diyos ay espiritual. Ang pintuan sa kaniyang kaharian ay katotohanang espiritual din. May isang paraan lamang upang mapabilang sa sambahayan ng inyong mga magulang. Iyon ay sa pamamagitan ng kapanganakan. May iisang paraan din upang mapabilang sa sambahayan ng Diyos. Iyon ay sa pamamagitan ng kapanganakang muli. Kung hindi tayo papasok sa sambahayan ng Diyos, mananatili tayo sa kadilimang espiritual at pagkamatay natin, tayo'y tutungo sa dakong parusahan ng kasalanan. Banal na banal ang Diyos. Kinapopuotan niya ang kasalanan. Kapag naipanganak ng muli ang isang tao, siya man ay napopuot na rin sa kasalanan. Ang mga makasalanang ugali ay nasisira. May kawikaan sa aklat ng Diyos na nagsasabi, ang baboy na nahugasan na ay nagbabalik na muli sa putik. Bakit yon bumabalik sa putik? Sapagkat ibig ng baboy ang putik. Yon ay kaniyang likas. Pag tinanggap na natin ang likas ng Diyos, pasisimulan nating kapuatan ang kasalanan. Paano makakamit ng tao ang likas ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kapag binuksan mo ang pinto, ako'y papasok. Ang ibig niyang sabihin ay ang pintuan ng iyong puso. Sinabi ng Diyos, sino mang tumanggap kay Jesus ay tatanggapin din ng karapatang maging anak ko. Ito ay nagpapasok sa inyo sa sambahayan ng Diyos. Ito rin ang nagdadala sa inyo sa buhay na walang hanggan. Kung wala ang bagong kapanganakang ito, ang inyong kaluluwa ay hindi magkakaroon ng buhay na ukol sa langit. Huwag ninyong tanggihan ang tagapagligtas na tumutuktok. Tanggapin ninyo siya ngayon. Mayroon akong isang tagapagligtas, kahit nasa kaibigan ay salat. Siya ang sa akin laging nag-ingat, o siya naway iyo ring tinanggap. Idinadalangin kita ng taimtim, idinadalangin kitang taimtim. Mayroon akong isang amang nagdulot ng pag-asang tunay na walang tapos. Ngunit sa langit ako'y baka malungkot kung di tayo magkasama kay Jesus. Idinadalangin kita ng taimtim, idinadalangin kitang taimtim. Mayroon akong kasuotang makinang na isusuot sa langit na bayan.
Ikaw naman kaya aking kaibigan ay makatagpong may gayon din naman. Idinadalangin kita ng taimtim, idinadalangin kitang taimtim. Ngayon na ang panahon upang lumapit sa ating Panginoong Hesus. Bakit di mo ito gawin? Kumusta ka? Mag-usap nga tayo ng tungkol sa ilang mahalagang bagay na ukol sa buhay. Alam natin na ang buhay na ito ay napakaikli. Pagkatapos, tayo ay mamamatay. Ngunit ano ang mangyayari pagkamatay natin? Saan tayo tutungo? Maraming taong hindi nakaalam ng tungkol sa mga ito. Kailangan nating dinggin kung ano ang sinasabi ng tunay na Diyos upang makapaghanda tayo para sa hinaharap. Ang tunay na Diyos ang gumawa ng mundo at ng lahat ng naroon. Siya ay nakatira sa langit. Doon ay maliwanag at maganda. Iniibig tayo ng Diyos at ibig niyang tumira tayong kasama niya sa langit. Pagkamatay natin, nais niyang isama tayo sa kanyang kinaroroonan upang tayo'y maging laging masaya. Ngunit tayo'y punong-puno ng kasalanan. Lagi tayong gumagawa ng masama. Napupuot siya sa kasalanan. Ang sabi niya ay, ang nagkakasalay dapat parusahan. Pagkamatay nila, sila ay tutungo sa impyerno. Iyon ay dakon ng nakasisindak na pagdurusa at apoy. Dadapwat, inibig ng Diyos ang lahat ng mga tao sa sanglibutan. Hindi niya nais na magdusa sila. Ibig niyang sagipin sila sa parusang ito. Dahil dito, isinugo niya sa mundong ito ang kanyang anak na si Kristo Jesus. Isinilang siya na isang sanggol at lumaking tulad natin. Ngunit siya ay mabuti. Hindi siya gumawa kailanman ng anumang masama. Saka ibinigay niya ang kanyang buhay upang mamatay sa krus. Doon ay tinanggap niya ang parusang ukol sa atin. Sinasabi ng Diyos ng lahat ng sasampalataya kay Kristo Jesus ay hindi parurusahan sa impyerno, sapagkat inibig sila ni Jesus at namatay dahil sa kanila. Pagkatapos siya ay nabuhay na maguli, sapagkat siya ay Diyos, saka siya ay bumalik sa langit. Ibig mo bang masakip sa parusa sa impyerno? Manalangin ka kay Jesus. Siya ay buhay. Didinggin ka niya. Sabihin mo sa kanya, mahal na Panginoong Jesus, ikinalulungkot ko ang aking pagiging masama. Patawarin mo po ako. Salamat sa pagkamatay mo dahil sa akin. Alisin mo na pong lahat ang kasalanan sa aking puso at gawin mo akong mabuti. Kapag nanalangin ka ng tulad nito, aalisin ni Jesus ang kasalanan sa iyong puso. Pagkatapos siya mismo ang mananahanan sa iyo at mamumuhay na kasama mo. Tutulungan ka niyang huwag nang gumawa ng masama. Lagi kang makapananalangin sa kanya kahit anong oras. Tutulungan ka niya pagkat iniibig ka niya. Huwag kang manalangin kailanman sa kaninuman o sa anuman liban sa tunay na Diyos at sa kanyang anak na si Jesus. Hindi ka kailanman dapat matakot sapagkat iingatan ka ng Diyos. Pag namatay ka, ay tuloy-tuloy ka sa langit. Kaya paghandaan mo na ngayon pa ang napakahabang hinaharap. Sumampalataya ka kay Jesus tulad ng sinabi ng Diyos. Isang buhay lamang ang maiyaalam, isang dinang pupuri kay Jesus na ngalan.
Kaya ngang nag-iisa natin buhay, tanging isa lamang, ay ipagkaloob natin sa ating Panginoon bilang paglilingkod natin sa Kanyang ubasan. Narinig natin ang awitan. Ang mensahe ng awit na ito ay talagang kinakailangan nating isa puso. Sapagkat tayo naglilingkod sa Panginoon, ay mayroon lamang isang buhay. Tanging isang buhay lamang. At ang ating buhay hindi natin malalaman kung kailan papanaw, maaari ngayon, bukas, o kailanman. At ang oras na ito ay pagkaloob na natin sa ating Panginoon sa Kanyang paglilingkod, sapagkat Siya ang magkakalob sa atin ng ganyang kapangyarihan na may pagkaloob natin ang ating buhay, iisang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoon. Bago umakyat si Jesucristo sa langit ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Isang araw ako ay babalik." Inutusan niya silang magbantay sa kanyang pagbabalik. Alam nating hindi siya magsisinungaling. Dinggin ninyo ang kanyang salita. Ang sabi niya, "Kung ako ay umalis, ay muli akong paririto. Ako'y paroon upang maipaghanda ko kayo ng tahanan. Babalik ako upang kunin ko kayo, upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumoon." Pinapayuhan niya ang bawat isa na ihanda ang kanyang sarili sa kanyang pagbabalik. May ibang mga saksi bukod sa kanyang mga alagad. Sinabi ng isang anghel, siya na umakyat sa langit ay babalik upang hatulan ng sanglibutan. Sinabi rin ng kanyang mga alagad na siya ay babalik mula sa mga lapaap. Ang wika ng isa sa kanila, narito, siya ay pumaparito at bawat mata ay makakakita sa kanya. Ayon naman sa isa, siya ay babang kasama ng kanyang mga anghel. May nagwika na ang Panginoon ay nangakong pariritong madali. Hindi siya mababalam. Makinig ka, maaaring malapit nang siya'y bumalik. Dahil dito, kailangang ihanda ng lahat ng tao ang kanilang sarili upang matanggap nila siya na may tuwa at walang takot. Bakit paparitong muli si Kristo? Paririto siya upang kunin ang kanyang mga tagasunod at isama sa kanyang tahanan sa kataasan. Ang mga ito ay ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya at nagsisi ng kanilang mga kasalanan at nanganlong sa Kanya lamang. Siya ang tagatubos at tagapagpagaling ng lahat ng tao. Ibinigay niya ang kanyang sariling buhay upang bayaran ang ating kasalanan. Sinabi niya sa atin na pagdating niya ay ibabangon niya mula sa libingan ng lahat ng sa Kanya. Pagkakalooban niya sila ng bagong katawan. Binanggit niya sa kanyang aklat na bababa siyang may sigaw mula sa alpaap. Ang mga namatay kay Kristo ay unang babangon, at yung mga nabubuhay pa ay sasama sa kanila. Aakyat silang lahat upang salubungin siya sa alapaap. Kung magkagayoy, sa kanya sila magpakawalang hanggan. Yayao sila sa isang kisap mata. Kailan siya paririto? Walang nakakaalam. Walang nakakailam kung kailan. Ang sabi niya ay darating siya sa oras na hindi natin inaasahan. Dahil dito ay ihanda ninyo ang inyong mga sarili at magbantay kayo. Baka masumpungan niya kayo hindi handa. Sa araw na iyo'y wala ng panahon upang maghanda. Nasusulat sa aklat, sapagkat ang Panginoon din ang babang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong mga mananampalataya na nangabubuhay na nangatitira ay agawing kasama nila sa mga lapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito, isa sa Panginoon tayo magpakailan-kailanman. Ang sabi ng Panginoong Hesus, kung ang sino man ay nais sumunod sa akin, kinakailangang tanggihan niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang sumusunod sa kanya ay hindi mapapahiya. May kung sinong nakas
Mga kaibigan, makinig kayo sa mga salita ng katotohanan. Ang Diyos ay nagsabi sa atin tungkol sa maraming mga bagay, ngunit tayo ay hindi nakinig sa Kanya. Nilimot natin ang Kanyang mabubuting salita at nakinig tayo kay Satanas. Diyos ang nagsalita ng katotohanan, si Satanas ay mga kasinungalingan. At sa lahat ng paraan ay ninanais na tayo linlangin. Pinanganlang ng Diyos na siya ay ahas sapagkat katulad siya ng isa nito. Nalalaman natin ang ibang mga daan ni Satanas, ngunit hindi natin alam lahat. Makinig kayo. Kung minsan ang ating puso ay nagsasabi sa atin, nais kong marami ang aking tinatangkilik. Ito ay makasasapat sa akin. Ako ay kinakailangang magkaroon ng maraming mga salapi upang makabili ng maraming bagay. Sa gayon ay liligaya ako. Hindi ninyo nalalaman na inilalagay ni Satanas ito sa inyong puso at pag-iisip. Sinasabi ni Satanas, magkakamal ako ng maraming salapi, mag-iimpok ako ng malalaking mga tinatangkilik. Sinasabi niya, dayain mo iyong kapitbahay upang lalong yumaman ka. Magsisinungaling ka sa mga tao upang lalong dumami ang aking salapi. Dayain sila sa pagninegosyo. Sinasabi rin ni Satanas, ang salapi at tinatangkilik ay mahalaga sa lahat. Ngunit nilinlang tayo ni Satanas. Tunay na kinakailangan nga ang mga tinatangkilik at salapi. Ngunit kung ang isang tao ay laging ang pag-iisip ay sa kayamanan lamang, siya ay binulag sa mga daan ng Diyos. Siya ay nagiging bingi sa mga salita ng Diyos. Sinabi ng Diyos na ang tao na laging ang pag-iisip ay nasa kayamanan, ay haling umangmang. Pagka ang tao ay namatay, wala siyang madadalang anuman sa kanyang libingan. Sinabi ng Diyos na ang taong ito ay tutungo sa hantungan ni Satanas na impyerno at may iwang lahat ang kanyang mga tinatangkilik. Kayo ba ay nakakita ng taong mayaman na nakapagdala ng anumang kanyang tinatangkilik? Siya ay hindi nasisiyahan. Sila ay katulad na isang bangang maraming butas na kung lagyan ng tubig ay hindi napupuno na lahat at kulang pa. Diyos ang nagsalita na ang tinatangkilik na malaking halaga ay hindi sa mga bagay na nakikita. Diyos ang nagsalita na siyang may tunay na kapayapaan sa kanyang kapitbahay ay tunay na may malaking tinatangkilik. Diyos ang nagsalita na ang tunay na karunungan ay malaking kayamanan. Sinabi niya na ang karunungan na mula sa Diyos ay puno ng kapayapaan at hindi kaguluhan. Sinabi ng Diyos, aking ipahayag ang lahat ng lihim ng tao at dadalhin sa paghatol dahil sa inyong kasalanan. Si Satanas ay tinago ang lahat ng ito sapagkat galit siya sa Diyos. Ang Diyos ay napakadakila. Nais ni Satanas na isipin natin na ang Diyos ay hindi dakila sa lahat o makapangyarihan. Ngunit ang Diyos ang gumawa ng lahat ng mga bagay. Nakikita niya ang lahat ng mga bagay. Siya ay nasa lahat ng dako. Hindi niya kinakailangan na tulungan siya ng iba. Natatakpan niya ang lahat ng dako sapagkat siya ay dakila. Siya ay maaaring nasa itaas ng bundok at nasa kapatagan. Hindi siya tumatahan sa mga bahay. Ngunit mga kaibigan, ito ang kagilagilalas na bagay na kahit na napakadakila ang Diyos ay maaaring tumahan sa inyong mga puso. Hindi nais ni Satanas na malaman mo ang katotohanan ito. Nais ni Satanas na punuin ang kasalanan ng iyong puso. Alam ni Satanas na hindi papasok ang Diyos sa ating puso kung puno ng kasalanan. Tayo ay kinakailangan tumalikod kay Satanas. Kinakailangan natin na ipaalis sa Diyos ang ating mga kasalanan. Sa gayon, ang Espiritu ng Diyos ay tatahan sa ating mga puso. Anong ibibigay ko sa iyo, Jesus? Bahagi ba o ang lahat na sa Jesus kong Panginoon, ako'y tinubos mo. Nilisan mo ang langit at sumakalbaryo. Anong ibibigay ko sa tagapagligtas? Hindi lang
Sumunod